propesiya sa pangalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Marami po sa Biblia na sinabi ni Jesus na siya po ay babalik sa pangalawang pagkakataon. Ito ang sinabi ng Bible, Acts chapter 1 verse 9 hanggang 10. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito habang sila ay nakamasid, siya ay dinala pa itaas at ikinubli siya ng isang ulap sa kanilang paningin. Nang nakatitig sila habang siya ay pumapaitaas, narito dalawang lalaki na nakaputing damit ang tumayo sa tabi nila. Sinabi ng dalawang lalaki, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din katulad ng papunta sa langit na inyong nakita." The second coming of Jesus Christ. Lagi ko pong sinasabi ito sa mga pag-aaral natin. Ang first coming ni Jesus Christ ay sa pamamagitan ni Virgin Mary. No first coming, ito po yung nangyari. Si Jesus Christ ay sobrang humble na nagpakita sa mundo. Naasahan ng mga Hudyo na siya ay haring darating, siya ay majesty, pero nung napakita ang Panginoong Jesus, siya ay pinanganak sa sabsaban. At dito nireject siya ng mga Hudyo at hindi siya tinatanggap na Mesaya hanggang sa panahon natin na ito. At na-describe rin si Jesus Christ na siya ay kordero ng Diyos, the Lamb of God, kung saan siya ay kinahirapan, namatay, ngunit muling nabuhay. Kung bakit may second coming, sapagkat ito'y pangako ng Panginoon sa mga mananampalataya niya. Ibang-iba po ito sa mga naganap nung first coming. Sa first coming, siya po ay very humble na dumating at nagpakita, but this time sa second coming, siya po ay mag-rule, siya ay mag-ahari. Dito tatanggapin na siya ng mga Hudyo as Savior, as Messiah, at dinescribe ang second coming ng Panginoong Jesus as Lion of Judah, to rule, to reign, and to punish sin. Revelation chapter 1 verse 7. Narito, dumarating siyang kasama ng mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga tumusok sa kanya. Dahil sa kanya, ang lahat ng lipi ng tao sa lupa ay tatangis. Oo, siya naman. The marriage supper of the Lamb. Ang bride ay ang church at ang groom ang Panginoong Jesus. Ito yung nakalagay sa Bible. Nun din mga kapatid, yung judgment seat of Christ at huhukuman ng Panginoon ang mga mananampalataya at kokoronahan at re-rewardan ang mga nagtagumpay. Tatindi ng kapighatiang nararanasan ng mga taong naiwan sa rapture na natili sa mundo. Ito na magpapakita ang Panginoong Hesus na bumababa mula sa langit na nakasakay sa puting kabayo kasama ng kanyang mga mananampalataya. Pagkatapos nakita kong bumukas ang langit at doon ay lumitaw ang isang puting kabayo. Tapat at totoo ang tawag sa nakasakay dito at makatarungan siyang humahatol at nakikipagdigma. Grabe yung pagtangis nila na makikita nila ang Panginoong Hesus na maghahari na nakasakay sa puting kabayo kasama ng mga namuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya tatangis ang lahat ng makakakita sa Panginoong Hesus sa kanyang pangalawang pagparito. Pagkatapos ay makikita ang mga tanda ng anak ng tao sa langit. Pagkatapos ay mananaghoy ang lahat ng mga lipi ng lupa. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At dito magaganap ang digmaan sa pamagitan ng Panginoong Hesus at ng Satanas. Ibubulid sa impyerno ang Antikristo at ang huwad na propeta at sila po ay matatalo ng Panginoon. Matinding labanan po ito, the Battle of Armageddon. At pagkatapos po nun, matatalo ang Satanas at siya ay gagapos sa loob ng 1,000 taon. At maghahari ang Panginoong Hesus kasama ng mga naligtas dito po sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Tawag po dito ay the millennial reign of Jesus Christ. Kung mapapansin nyo, ganun lang ang pag-iingat ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ang pag-asa ay ang pagdating niya. Kahit po mamatay ang isang Kristiyano at namuhay na matuwid at nahirapan sa paglilingkod, hindi po mawawalan ng kabuluhan yun. Kahit tayo mga kapatid, pinapaabot ng Panginoon sa atin ito.
na ang pag-asa ay sa Panginoon at hindi mawawala ng kabuluhan ng mga pinaglilingkod po natin sa Panginoon. Kung babasahin natin buong Revelation, talo na po si Satanas o ang demonyo. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na higit pa tayo sa mga mananagumpay. Ang gawa ng kaaway at ang demonyo o ang Satanas ay talunan na po. Kaya wag po tayo magpapadala sa gawa ng kaaway. I hope po sa lahat nakakarinig po ng pangangaral na ito ay kumilos ang Panginoon sa inyo. Na naliwanagan po tayo sa pangangaral po ng salita ng Panginoon at sa propesiyang mangyayari po sa second coming of Jesus Christ. At ito po sana ay naging pag-asa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto ko magpasalamat sa iyo kapatid na nakarating sa huling part ng videong ito. Kung nagustuhan mo ang topic na ito, huwag mo kalimutang i-like. Kung meron kang gustong sabihin, may mga tanong, gusto mo i-share yung thought mo patungkol po sa second coming of Jesus Christ, ilagay nyo lang po sa comment section. Kung ikaw man ay bago pa lang sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga i-release natin na video. Salamat po ulit mga kapatid. Hanggang sa susunod po na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.